Kapatid, sa ating mga nabasa ay pinagpapatuloy natin yung ating naging tema last week. Ano yung ating book at chapter na binasa? Siyempre, kung Matthew to, Matthew din, di ba? Ang anong chapter? Siyempre, dahil karugtong lang, kung 25 binasa natin, 25. Di ba? 24, 25 ngayon. Okay. So, pinag-uusapan natin ang mga huling araw. Tanong mo katabi mo, handa ka na ba? Babalik na si Lord. At yan yung ating pinag-uusapan na at mahalagang tanong, pag dumating ba si Jesus, handa ka na kapatid? Kasi sa ayaw at sa gusto natin, pag bumalik ang Panginoon, life is game over. Tapos na ang panandaliang buhay ng lahat ng tao. Maging ng ating mga magiging anak at kung sino pa, katapusan na ng lahat ng bagay. So, gusto ko ulit kayong mag-focus dahil nasisigurado ko na marami kayong hindi nauunawaan at mali ang pagkakaintindi sa mga huling araw. Sige po, paki-flash na yung ating title. Basahin natin ang sabay-sabay. Wala pa. Basahin na lang muna natin yung first verse. Pwede tayong magsimula sa verse na ito. Pati hindi ko rin makita. Yung blue. Hindi, yung blue. Mainit. Sa Mateo chapter 24, verse 12 and 13. Ilang beses natin itong binasa at kailangan nating pagbulay-bulayan to bago tayo mag-transition sa 24 dahil mahalaga itong verse na ito. Sabi sa Mateo 24, verse 12, ito ay patungkol sa mga huling araw bago bumalik si Jesus. At sinabi dito, lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng marami, mananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ilang ulit na natin itong pinagbubulay-bulayan at sa huling pagkakataon ay kailangan nating maunawaan pa ang magandang mensahe nito. Una, sabi, bago ito yung verse na ito, sinabi, darating ang maraming huwad na propeta. O maling mga tagapagturo. Dahil sa kanila, sa mga maling tinuturo nila, ang unang mangyayari ay, basahin natin, 1, 2, 3, go. Dahil nga mali tinuturo nila, lalaganap o dadami lalo kasamaan. Imbis na, dahil sa pagtuturo nila, dadami yung mabubuti. Pero, ayan yung sinabi. At dahil lalaganap ang kasamaan, ano daw mangyayari? At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng marami. At sino tong marami? Ayan. So dito sa verse na ito, sa last days, sa pagbabalik ni Jesus, marami daw born again Christian kasi mananampalataya naniniwala kay Kristo. Manlalamig daw ang pag-ibig nila kasi pasama ng pasama ang mundo dahil sa mga maling katuruan. Kaya nga pinag-aaralan natin itong last days. Ngayon, pagkatapos niya sinabi, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. So dito muna tayo, ngunit ang mananatiling tapat daw. Kapag sinabing mananatiling tapat, ang dinidescribe niya yung unang passage. Dahil nga maraming nanlamig, ang ibig sabihin ng mananatiling tapat ay mananatili kang malamig? Hindi. Mananatiling mainit ang pag-ibig mo sa Diyos.
Hindi yan yung mananatiling tapat ka sa ICF. Kay Pastor Louie, sa hindi ka lilipat ng Katoliko, Iglesia, dating daan, Mormon, hindi ka dapat doon maging tapat. O sa ginagawa mo sa church, ang sinasabang manatili kang tapat ay manatiling mainit sa kabaliktaran ng panlalamig. Bakit? Kasi pag malamig ka, ano mangyayari? Hindi ka magiging parte ng hanggang sa wakas ay maliligtas. So malinaw yan ha. Gusto pong iwan sa inyo. Kung nanlalamig tayo at matagal na, ito lang naman ang mensahe ng second coming eh. Bakit ba sinasabi ni Jesus yung second coming? May ibang reason ba? Wala siya ibang reason, kundi paalalahanan tayo na babalik siya. At kapag bumalik siya at dinatnang kanya na malamig ang pananampalataya o nakalimutan mo na yung pag-ibig ng Diyos at nakalimutan mo na rin yung pag-ibig mo sa Kanya, hindi na si Jesus ang dahilan. Bakit ka nag-church? Si Jesus ba? Kung si Jesus, alam mo yan, malalaman mo. Kung hindi sa tao ang dahilan, bakit ka nagsisimba? Dapat hindi ka nawawala dahil sa tao. Kung si Jesus ang sinasamba sa lugar na ito, kahit kailan hindi ka dapat mawala sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil ang reason ay si Jesus. So, wala pong ibang mensahe ang second coming, kundi paalalahanan tayo mga Kristiyano na manatiling tapat. At pag sinabing manatiling tapat, hindi ka maging loyalista ng religion. Manatiling mainit ang pag-ibig dahil kapag hindi mainit ang pag-ibig natin sa Diyos, pag bumalik si Jesus, sa ayaw at sa gusto natin, hindi tayo makakabahagi sa tinatawag na pagdaragit o yung pagkuha ng Diyos sa mga Kristiyano o sa church niya. So kapatid, bago tayo magsimula, nanlalamig ka ba? Huwag mo na sagutin. Ikaw ang nakakaalam niyan. Dahil kung nanlalamig ka, sabi ko nga, maiintindihan ko, minsan nanlalamig tayo. Siguro minsan, 2 araw, 3 araw. Maiintindihan mo rin kung minsan, 1 linggo. Mabigat na kapag nanlalamig ka ng 1 buwan. Pero kung nanlalamig ka 1 taon na, pipilitin na kita ngayon, kapatid. Bumalik ka na sa Panginoon. Kung pwedeng yakapin ka namin ng mahigpit ng 1 oras, gagawin namin. Kung pwedeng kutusan ka na namin, baka gawin na rin namin kung kagustuhan mo. Basta wag ka lang dadatnan ng Panginoon na malamig ang pananampalataya mo dahil etong verse na ito, hindi magsisinungaling to. Kahit pa anong pagkaunawa nyo sa biyaya ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay nakakonekta sa salita na ito. Bakit ka naman kasi manlalamig ng 1 taon kung sasabihin mong naniniwala ka pa sa biyaya? Hindi na kapatid, di ka na naniniwala sa biyaya ng Diyos. Kung 1 taon na, aminin na lang natin dahil kapag aamin tayo, makakalaya tayo. Kapag bumalik ba ang Diyos, dadat ng kanyang may apoy sa puso mo. Pag-ibig niya, ikaw at ang Diyos nakakalam. Kasi kahit naman lagi kaming nasa church, hindi nyo rin naman pwedeng sabihin, di ba, mainit ang pag-ibig namin sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos lang nakakaalam. Kaya tanong-tanungin mo ang sarili mo, sa 1 araw ba, si Jesus ba ang dahilan? Para gumising, para matulog, si Jesus ba? Kung si Jesus, edi mabuti. Kung hindi si Jesus, simulan mo na ngayon. Dahil mahalaga itong pag-uusapan natin. Next po, sige, dito sa last part. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay, ito ang maganda. Hindi pa rin sa pagiging mainit natin sa pananampalataya. Kasi kahit on fire tayo, hindi pa rin tayo perfect. Kailangan pa rin natin ang grace ni Lord. Kayo naman, mga on fire, nagpapatuloy sa Panginoon, huwag tayo magmamalaki. Dahil pag nagmalaki tayo, magulat tayo, nakakalimutan na tayo liligtas lang din ng Panginoon. Kahit nadatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya,
ililigtas pa rin niya tayo. Hindi dahil sa ikaw ay nanatiling tapat, kundi dahil ililigtas ng Diyos ang mananatiling tapat hanggang huli. So muli, mga kapatid ko, mga mahal kong kapatid, tanong-tanongin natin ang ating mga sarili. Handa ka na ba? At ang ating title ay ang ten, 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 ten. Magbalik yun eh. Kaso ang title niya ay ang pagbabalik. Babalik na si Lord. Wala naman tayo ibang pag-uusapan dyan. Pero dito, ang topic natin, buong Matthew 25 lang. Kasi si Jesus, minsan lang nakwento about sa kanyang pagbabalik. At naisulat ito ni Mateo sa 24 at 25 ng kanyang books. So kung meron tayong papakinggan about sa mga huling araw, the best person to listen with is none other than Jesus Christ. Kaya magandang unahin natin yung sinabi ni Jesus. So, ito ang topic natin. Next month po, ito pa rin. Kaya sana, umatin pa rin kayo, huwag kayong matakot. Kahit din ako, natatakot din ako paminsan-minsan. Kapag naiisip ko na, Lord, dadatnan mo ba ako? Na may apoy sa puso ko. Kasi wala naman sa title yan eh. Sabi ko nga sa inyo, napanood naming movie. Ang naiwan, pastor eh. Ang bihirang palabas yan. Rapture na iwan, pastor. Pero, yun naman yung katotohanan talaga. Wala yan sa title. Wala yan kung ako yung nakakaalam. Ang mahalaga dito, ikaw yung nakakaranas o nakakaramdam ng mga salita ng Panginoon. Kaya kapatid, walang excuse dito. Ngayon pa lang, sabihin ko na sa iyo, lahat tayo ay kailangan magising-gising sa pananampalataya. Dahil hindi biro ang darating na panahon. Tingnan natin kung handa na talaga kayo. Pwede rin naman kayo hindi makinig eh. Sa isang kondisyon, tingin kayo sa akin. Kapag nasagot nyo ito ng perfect, pwede ka nang umuwi. Okay? Next slide. True or false? Pag true, ano kayo? Tupa. Me. Kapag false, ang sagot nyo, ba, kambing. Okay? Tingnan natin kung sino dito ang tupa at kambing. Sa pagkakaunawa mo, sa last days, makinig maigi, gospel will be preached to all nations before rapture. True or false? Me. Aba. True ha? Okay. Number 2. Perfectin nyo ha, para pwede na kayo umuwi. Pwede na nga rin siguro ikaw magturo eh. Tribulation in Matthew 24 will happen before rapture. Yung Matthew 24, yung mga sign na binasa natin last week, mangyayari daw muna yung bago rapture. Me o ba? Halo-halo na. Ang true, me, ba, false. So, ang sabi, mangyayari muna yung mga signs bago mag-rapture. True or false? Nakinig nga kayo last week. Tingnan natin. Mape-perfect nyo kaya to? Gospel will... Ay, naulit. Okay. Pareho lang ng 1 and 2 yan. End times starts in rapture. Ang huling araw daw ay magsisimula sa rapture. Me o ba? Wala na sigurado. Okay lang, hulaan nyo. 1, 2, 3, go. Me ba? Be. Parang be na no? Okay. Medyo mahirap nga naman talaga to. Pero sa mga naging disciple, medyo nakaka-catch up nyo na yan. Eto, true or false? Rapture and second coming are the same. Me or ba? Yung rapture, yun yung pagdagit, yung mawawala tayo bigla. Yung second coming, pagbabalik ni Jesus. Pareho yan o hindi? Me o ba? Ba, okay. Babalik na si Lord means rapture. Me o ba? Ba o me? Ba?
Babalik na si Lord. Ang ibig sabihin niya, pag sinasabi mo sa kapatid mo, uy, magsisi ka na, babalik na si Lord. Anong ibig sabihin mo dyan? Rapture o babalik si Jesus? Me o ba? Nalito na kayo. So, ibig sabihin, dapat kayong makinig. Kasi pag di kayong makikinig, may ibang magtuturo sa inyo at tuturuan kayo ng mali, at dahil tuturuan kayo ng mali, lalaganap ang kasamaan sa puso ninyo at manlalamig ang pag-ibig nyo at pag bumalik si Lord, ay hindi kayo kasama sa rapture. So, I want you to listen carefully. Kailangan nyong makinig dahil dadayain kayo. Aagawin kayo ni Satanas at all costs. So, ang unang tanong, gospel will be preached to all nations before rapture. Kailangan ma-share muna ang good news bago mag-rapture. Me o ba? Okay, that's a clear sign na kailangan yung makinig. Iba ang rapture sa second coming. Sige, tingnan natin yung next slide. Pastor, ano sinasabi mo? Parang all this time sabi, kahit si Pastor Apollo sabi, kailangan ma-preach yung gospel bago bumalik si Jesus Iba kasi ang rapture sa pagbabalik ni Jesus. Ang rapture, ang church ang aalis. Ang second coming, si Jesus ang babalik. Ngayon, unahin ko, merong mga iba't ibang disposition pagdating sa rapture. May tayong mga Pentecostals or Evangelicals, or may iba-iba yan, mga Reform, Presbyterian, iba-iba yung interpretasyon sa rapture. Pero ito yung sa atin. Okay? Una, end times starts in rapture, hindi po, mali po. Ang last days nagsimula kailan? Conception. Nung nagbuntis si Jesus. Ayun, ano ba yung tamang salita? Nagbuntis si Maria kay Jesus. Pinagbuntis si Jesus. Ang hina ko sa Tagalog. So, ang last days nagsimula nung si Jesus ay magkatawan tao sa tiyan ni Maria. So, hindi po mag-i-start yung last days sa rapture dahil kalagitnaan na yon. Tandaan mo yan, ha? Next. Rapture and second coming are the same. Kanina ko pa sinabi, ito ang rapture at ito yung second coming. Magkahiwalay po na event yan. Pero pag sinabi mo rapture and second coming, ang tawag sa kanila ay last days. Pero ang rapture ay event, second coming, event lang din yon. Pero ang last days ay ang isang buo yan. Last days yan. Nagets yun na? Babalik na si Lord means rapture. May mauunawaan ko pag sinasabi natin magsisi ka na, babalik na si Lord. Totoo naman yon. Pero, pag sinabi mong babalik na si Lord, ang sinasabi mo, after rapture. Sa second coming ni Jesus. Ngayon, ito yung intriguing part. Ito yung pagkakaintindi kasi natin sa gospel. Gospel will be preached to all nations before rapture. Kapatid, this is also confirmed by our directress in Bible School. Magra-rapture kahit hindi pa napipreach ang gospel sa buong mundo. Dahil mapipreach ang gospel sa buong mundo sa kalagitnaan ng tribulation. At pag na-preach na yung gospel, saka na babalik si Jesus. Tandaan nyo yan. Kaya marami dito sa atin, hindi pa napipreach yung gospel, di pa babalik si Jesus. No, no, no. Mali yun. Nalilin lang tayo ng kaaway. Dahil, ang rapture nasa kalagitnaan lang nung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at ng second coming. Ang rapture po ay mangyayari. So, kailan mangyayari ang rapture? Anytime. Hindi kailangan matapos yung third temple bago bumalik si Jesus.
Dahil ang third temple, mabubuo din yan sa tribulation kasi si Antichrist ang magpapatayo niyan. Ng third temple. Kasi yung third temple, isang sign yun na babalik na si Jesus. Pero ang problema kasi, sa maraming Kristiyano, iniisip nila, kailangan masunod lahat muna ng sign bago bumalik si Jesus. Kapatid, ang Matthew 24 ay tribulation yun. Hindi yun bago mag-rapture. Mangyayari muna yung rapture bago yung Matthew 24. Yung mga nabasa natin last week, rapture muna at mangyayari yung Matthew 24. Una, tribulation, paghihirap, tapos the great tribulation, yung mas mahirap na kahirapan. Wala nang sukat akalaing paghihirap. So makita niyo yung event, no? Una, nagsimula ang last days, sinasabi ng mga propeta in the Old Testament, darating na ang paghahari ng Diyos. Tama po ba? Sa gospel, binabasa nyo, di ba? Anong sabi ni John the Baptist? For the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, dumating na yung huling panahon. Nandito na si Jesus. Nandito na yung paghahari ni Jesus. So nagsimula ito sa conception. At nagtuloy-tuloy yan, kapanganakan, tapos na-preach yung gospel. Nung na-preach yung gospel, pinanganak yung church. Namatay si Jesus at muling nabuhay. So kapatid, unti-unti nyo bang nauunawaan? Ang Matthew 24 talaga ay sulat para sa mga taong naiwan sa rapture. Pero may bahagi ng last part ng Matthew 24 na sinasabing maging handa kayo. Yung parable, sinasabi niya, darating to pero maghanda kayo. Mas maigi na hindi nyo nadanasin yan. Kaya kung ako sa inyo, paghandaan nyo yung pagdagit ng Panginoon para hindi kayo maiwan. At maraming mangyayaring masamang bagay. Wala na ang presensya ng Diyos. Maghahari na ang kasamaan. Alam nyo ngayon, naghahari pa rin ang kabutihan kahit sabihin nyo ang sasama ng mga nasa gobyerno. Naghahari pa rin. Kita nyo, meron ba dyan pag nagnakaw, proud na proud, nagnanakaw siya? Nanakawan ko kayo at wala kayong magagawa. Wala, hindi pa kasi naghahari ang kasamaan dahil may batas pa ng kabutihan. Dahil nandiyan pa ang Diyos para pigilan. Kaya nga, di ba nagnanakaw sila? Anong ginagawa nila? Nagpapanggap, nagsisinungaling na mabait. Kasi nga, hindi pa nila pwedeng ilabas ang tunay na kulay nila dahil ang naghahari pa rin sa mundo. Kahit na napunong-puno na ng kasamaan, ang mundong ito, wala pa ring magawa si Satanas, kundi magpasakop sa kabutihan ng Panginoon. Kaya umuulan pa rin, di ba? Para daw kanino ang ulan? Sa masama at mabuti. So siguro, maaari, pagkatapos sa rapture, wala na sigurong ulan. Kasi wala nang mabuti nun eh. Puro masama na lang. Pero siguro baka umuulan pa rin kasi puro masasama na nandito. Pero regardless, ang tribulation ay mangyayari, o rapture ay mangyayari bago yung mga nabanggit natin last week. Actually, ang sulat ng Matthew 24 ay sulat para sa mga Hudyo. Ngayon, last part, ay naulit na rin pala, gospel will be preached and after that, rapture. So mga kapatid, hindi po ganyan yung dispensation natin, yung pagkakaayos, yung pagkakaunawa natin. Ngayon, Pastor, paano yung ibang churches? Ang rapture nila ay post-trib. Kailangan maghirap muna lahat saka magra-rapture. Okay, bahala kayo kung gusto nyo paniwalaan. Meron din silang mga scripture na maaaring nagpapatotoo. At yung iba naman nagsasabi, ay pastor, hindi. Maghihirap muna bago mag-rapture, tapos darating yung mas mahirap na paghihirap. So kalagitnaan yung rapture. Yun yung tinatawag na mid-trib. At yung iba naman, ay hindi pastor. Maghihirap muna lahat at bago parusahan ng masasama, magra-rapture. So iba-iba yan, kapatid. Pero, ito yung ating pinapaniwalaan dahil naniniwala tayo, church is separate for the Lord. Kay Jesus. We are the bride of Christ. Kaya nga kung hindi ka bahagi ng church, hindi ka pwedeng sabihin na kasama ka sa rapture.
Kasi kung tatanungin ka, saan ka ba nag-church? Ano yung, kung parte ka ng bride, ang bride kasi, ang church, yung kabuuan ng mga mananampalataya, sino pinaglilingkuran mong kapatid sa pananampalataya? Ngayon, kung wala kang pinaglilingkuran mga kapatid sa pananampalataya at wala naglilingkod sa'yo, hindi ka parte ng mga tupa o ng kawan. Kaya, isang paalala sa atin yan. Mahalaga ang church. Kailangan ingatan ang church. Pangalagaan at palakasin. Maging bahagi ka ng church. Dahil kung hindi ka bahagi ng isang pamilya ng Panginoon, hindi dadagitin isa-isa. Sabay-sabay. As a church. So I tell you, ngayon pa lamang, anytime, babalik si Lord. Pwede ngayon, mamaya, bukas sa isang araw, pero ano man yung pinapaniwalaan natin, o nung iba, post-trib man, mid-trib man, pre-wrath man, o ito yung pinakamalapit kasi, pinag-aralan ko din personal O, pre-tribulation man, alam mo, isa mahalaga Yung unang tanong natin kanina, mainit ba yung pananampalataya mo sa Panginoon? Kasi kung hindi mainit at dumating yung tribulation, kung ngayon pa lang hindi ka pa pinapahirapan ng mundo, umaayaw ka na, ngayon pa lang na hindi pa naghahari si Antichrist, umaayaw ka na, paano pag dumating na siya? Lalo ka nga ayaw. Kasi lahat i-offer doon. Kaya, anuman ang iyong timeline, pero I choose this because ito yung pinakamalapit para sa katotohanan. Ang tanong ko sa iyo, kung wala kang pakialam sa dispensation o pagkakaayos-ayos neto, isa lang tanong ko sa iyo. Mainit ba pananampalataya mo ngayon? Dahil kung hindi ka maibibilang sa mga maliligtas ni Jesus. Ililigtas lang tayong lahat, kapatid. Ikaw at ako. Nagsiserve sa church, ililigtas ka lang din ng Panginoon. So, tama po ba na nandito kayo ngayong gabi? So, malinaw na sa inyo, na hindi kailangan antayin yung mga signs na yan. Dahil ang signs ay mangyayari, yung Matthew 24 na yan, after rapture. Kaya, huwag tayong tatawa-tawa na, matagal pa si Jesus. Anytime, pwede na siyang bumalik. At sa pagbabalik niya, hindi, rapture pala. Rapture pala. Pwede na mag-rapture anytime. At pag nag-rapture na, alam niyo maganda sa rapture. Ang rapture, diyan ipinakita na tayo ay aangat sa kalangitan, sa air, at sasalubungin tayo ni Jesus. Sino dito nakapanood na ng kasal? O, nakita niyo yung kasal namin mag-asawa. Diba? Sino ang lalabas? Yung bride, diba? Tapos yung bride papasok sa hallway. Tapos sino sasalubong? Ganon ang mangyayari. Sasalubungin ni groom yung bride. At sabay silang pupunta sa magulang nila. Ipapakita nila sa buong mundo, ito yung asawa ko. Magsasama na kami sa habang panahon. Tapos, pagkatapos sila sa magulang, saan sila pupunta? Sa altar. Kita niyo, kapatid? Kahit yung mismong design ng marriage ay pre-tribulation yon. Papasok si bride, sasalubungin ni groom. Pag bumalik si Jesus, hindi pa babalik sa mundo. Sasalubungin lang tayo sa air. Tapos, ikakasal tayo. Pag kinasal na, ang sabi sa Thessalonian, babalik si Jesus kasama ang mga anghel at ang mga pinili. Ang bride. So, pag bumalik si Jesus, itong second coming na ito, hindi to rapture. Kasama tayong babalik sa mundo at pagkatapos niyan ay maghahari si Jesus ng ilang taon? 1,000 taon yung tawag nila dyan. But we don't know kung ano yung 1,000 na yan. Literal ba o hindi, basta ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. So kung 1,000 taon, basta 1 times 1,000, we don't know. Ang mahalaga, maghahari uli si Jesus. At pagkatapos niyan ay
Great white throne. So marami pang mangyayari. Ang mahalaga, nandito pa lang tayo sa rapture. Kasi ito yung mahalaga eh. As much as possible, maunawaan natin yan. So, sige po, next slide. So ito rin naman yung context natin, wala tayo. Bago ituro ni Jesus yung Matthew 24:25, nagpakilala na siyang Messiah at kinilala na siya ng mga panahon na ito. At nagpakita siya ng judgment sa church. Pinagalitan niya yung mga relihiyosong tao. Bago niya pagsabihan yung mga hindi naglilingkod sa templo, inuna niya yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos. At pagkatapos niyon ay nagbigay siya ng kaliwanagan sa tanong ng disciple. Ano ang tanong ng disciple? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay, tignan nyo yung tanong. Sabihin nyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi nyo. Yung sinabi niya kasi dito, gigibayin ko ang templo at itatayo ko at maghahari na ako. Ngayon, ito yung tanong, ano po ang palatandaan ng muli nyong pagparito? Rapture ba yan? Ang sabi, yung second coming, muli nyong pagparito at katapusan ng... Bakit kailangan magkahiwalay? Ibig sabihin, iba ang pagbabalik sa katapusan ng mundo. Naunawaan nyo na, mga kapatid. Ayan na. Baka sign na yan. Diba sabi sa last days, darating yung mga peste at kaagatin tayo. Tapos pag kinagat tayo, hindi tayo mamamatay pero magdudusa tayo ng ilang taon at sobrang sakit na walang kapantay. Tapos yung mga itsura nila ay parang mga alakdan na may mga ngipin at pangil at kakagating ka. Pero pag kinagat ka, hindi ka agad mamamatay. Lalagnating ka at sobrang sakit. So mga kapatid, nagbibigay na ng visual aid si Lord. Sige, pakipatay na lang. Okay lang din. So next po. Next slide po, Ate Chin. Hindi pa ba? So ang ating objective ay ano ang mangyayari sa mga huling araw? Ngayon, mga kapatid, pwede nyo sabihin, Pastor, baka naman nasa tribulation na tayo, di mo lang alam. Ang problema kasi, ang sabi sa tribulation, buhay na si Antichrist. Tapos si Antichrist daw ay literal na tao at mamamatay siya, sabi sa Revelation. Mapapatay siya, babarilin siya sa ulo, at makikita ng mga tao sa buong mundo, mamamatay siya. Sa akin mapupunta lahat to eh. Sige, kahit patayin mo na, okay lang yan. Di ba? Ginugulo tayo. Manampalataya kayo. Grabe naman yun. Okay. Ang dami, sige, buksan nyo na lang lahat uli. Okay. Hindi, doon na lang. Yung puti dito, pakipatay na lang. Para dyan na lang sa inyo pumunta. Hindi sa akin. Okay. Salamat. So, to be prepared, kailangan talaga ma-renovate na ang church, no? Amen? Amen. At maging handa at maunawaan, ano ba ang purpose ng last days? Diba? Para saan? Ba't ba pinag-uusapan yan? Kapatid, mahalaga ba yan? Oo. Kung hindi mahalaga yan, sana di na lang tinuro ni Jesus. Pero ang dami niya kasing pagtuturo dito eh. Paulit-ulit. Sa Old Testament pa lang, 1,500 references na. At iba pa sa New Testament. So dito, number 3, sa pag-aaral natin, para wasakin ang pandaraya at ang masasamang prinsipyo. Dahil nga kapag tayo ay mali yung pagkaunawa natin sa last days, nagkakaroon tayo ng masamang prinsipyo. Ay matagal pa naman si Lord, kailangan ito muna bago siya bumalik. Hindi kapatid, doon pa lang, alam na natin na kailangan nyo maging handa anytime sa rapture. At after rapture, babalik na si Lord. To awaken and strengthen our faith. Siyempre,
Hindi ito para takutin kayo, kundi para mapatibay ang pananampalataya nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, darating dyan ang mga bulaang propeta at dadayain kayo. Okay sana kung kasama kayo sa rapture eh. Tayong lahat, to God be the glory. Pero ang may iwan kasi, dadayain dun eh. Maluloko sila ng Antichrist. And to restore the joy of your salvation. And to appreciate the beauty of God's grace. Para lalo nating ma-appreciate ang biyaya ng Diyos. Alam mo kasi kapatid, naniniwala ako paraan din to ni Lord para lalo mo siyang ma-appreciate eh. Kasi kung puro laging iniisip mo, mabait si Lord, mahinahon si Lord, mahal ka ng Diyos, wala namang masama doon. Pero kasi kapag ang isang tao, nakita mo yung katangian niya kung paano siya nagagalit, ma-appreciate mo, anong dahilan, bakit ka nagagalit? Ano yung heart mo? So ma-appreciate mo, grabe Lord, yung kabutihan mo sa amin. Amen? Sige po, next slide. Ang sa Matthew 25, ang unang parabola na binasa natin ay ang 10 bridesmaid or yung virgins. Pag sinabing virgins, sila yung mga dalaga pa na susundo sa groom. At sabi diyan sa istorya na yan, may 10 abay sa kasal. Yung 10 abay may ilawan. May ilaw nga yung iba, pero yung ibang ilaw ng iba ay wala silang baon na ekstrang langis. At nung dumating na si groom, nakita niya, ay hindi niya nakita, sabi nung mga 5 abay, ay mauubos na yung ilawan namin pagbalik ni groom. So ang ginawa nila, umalis sila, at nung umalis sila, biglang dumating si groom. Ayun po istorya. Tapos nung dumating si groom, nung sabi nila, ay sorry na po, babawi na kami. Meron na kaming langis at ilaw. Nung sabi ng groom sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. So, ang maaaring matutunan natin sa parabola na yan, yung unang 5 na may dalang ekstrang langis, ang tawag sa kanila ay wise. Matalino. Kasi handa. Kasi meron silang extra oil. Ano yung dapat natin matutunan sa kanila? Tigilan na natin yung pagiging hangal, pagiging mangmang natin, maging matalino ka na kapatid. Hinihingi sa'yo ng Panginoon ang pagiging ready mo at ang pagiging faithful mo sa Kanya. Hindi ko sinasabing maging perfecto tayo. Wala talaga, kahit di naman ako eh. Pero ang hinihingi sa'yo ng Diyos, handa ka ba? Tingnan natin, yung pangalawa. Di ba 10 sila? Yung 5 walang dalang extra oil para sa apoy o ng lampara, tinawag silang hangal, mangmang. Sa salita natin, di naman mura to. Sabi, tanga, bobo sa Pinoy version. Kasi, alam nyo may ikakasal eh. Alam nyo babalik si groom. Bakit wala kang dalang extra oil? Alam mong babalik siya nang hindi mo alam. Bakit hindi ka naghahanda? Sa unang parable, last week, wala namang ibang mensahe si Lord, di ba? Laging be ready, be prepared. Ibig sabihin, maraming hindi masasama sa rapture dahil hindi sila prepare. Hindi nila pinaghahandaan. Hinahayaan lang nila kung ano mangyayari sa pananampalataya nila. Bahala na kung mag-iinit, bahala na kung manlalamig. Etong mga hangal na ito, minsan nagiging ganito rin ako, nagiging hangal din. Ang sabi sa kanila, hindi ka naghanda, alam mo na nga eh, anytime eh. Pero makikita mo sa kanila, sa tingin mo, sa 10 sa kanila, sino talaga dito yung excited sa pagbabalik ni groom? Yung may extra oil o yung bahala na? Makikita mo yung heart eh, no?
yung talagang nag-aantay, yung talagang nananatili, makikita mo sa kanila eh. Yung isa, may dala naman. Pero, bahala na. Kung aabutan, mauubusan o hindi. Kapatid, huwag mong daanin sa bahala na. Pwede mong siguraduhin na makasama ka sa rapture. Kung iniisip mo, bahala na, depende kung babalik si Lord. Kung aabutan niya akong gumagawa ng kung ano-anong mga bagay, bahala na, di ko naman sigurado, kapatid. Tama na pagiging hangal, hindi mo kailangan tsumamba. Sa loto nga, gusto niyo, tumataya kayo kahit tsamba, di ba? O umamin, no? Magsisi ka na. Huwag ka tumaya ng loto. O ng sugal. O kayo, ha? Ano ba tawag doon? Isabong ba yun? Ano? Scatter. Sa cutter, scatter. Cutter. Sa scatter, umaasa kayo para tsamba-tsamba? Sumusugal kayo? Ba't sa pananampalataya, hindi nyo naman kailangan sumugal, hindi nyo itaya? Tama? Sa scatter, pwede kang kumita ng 10,000. Tsamba yun. Actually, computed ba yun para matalo ka eh? Konting kabig lang, pero mas maraming talo, sigurado ako. Pero, nagpapadaya tayo. Umaasa tayo na baka tsumempo yung tsamba ng swerte. Kapatid, sa Panginoon, walang swerte-swerte, hindi niya gusto yon. Ang gusto niya, siguraduhin mo yung pagbabalik niya. Sa 10 na ito, masasabi mo, yung mga taong gustong-gusto talaga at excited and very supportive sa bride, yung 5 na may dalang extra oil. And that is the Holy Spirit. Always longing for the works of the Holy Spirit. The anointing of God. So bahala ka na. Pagkatapos nito, lalabas ka dito, iwan ko na sa iyo. Pero sasabihin ko sa iyo, kapatid, mahal ka ng Diyos ngayon. Pero sa rapture, ikaw na mag-decide kung pag-ibig ng Diyos o parusa ng Diyos ang haharapin mo. Pero ngayon, sinasabi ko, mahal ka niya. Kaya sinasabi niya ito sa iyo. Pagdating natin sa rapture at haharap tayo lahat sa Panginoon, hindi natin pwede sabihin, kasi Lord, ang dami kong problema nung kaya ganito ako eh. Kasi Lord, alam mo ba, nung bata ako, may trauma ako. Alam mo ba, Lord, yung nangyari sa akin, yung ginawa sa akin ng church? Alam mo ba nangyari sa akin? Ang laki na ng utang ko. May sakit yung magulang ko, may sakit asawa ko. Paano hindi ka man lalamig doon? Sa oras na iyon, mga kapatid, walang harap sa Panginoon at tatanungin niya kayo, bakit hindi nyo hinandaan sarili nyo? Hindi na panahon ng pagpapaliwanag yon. Hindi excuse yung mga pinagdaraanan natin. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, kaya naman ako nagkakaganto dahil sa mga nangyayari sa akin. May isa akong gusto sabihin sa inyo. Pakinggan nyo maigi. Kung ano man yung mga reasons ninyo ngayon, hindi ba sapat yung kamatayan ni Jesus para sa ating lahat? Okay, sabihin na natin na molest ka. Sabihin na natin may cancer ka, kaya nanlalamig ka sa faith. Sabihin na natin kung ano-ano mga dahilan mo. Bakit nanlalamig ka sa pananampalataya? Pero ang tanong, kulang pa ba yung ginawa ko para sa iyo? Na binigay ko yung kaisa-isa kong anak. Mas mabigat ba yung pinagdaraanan mo sa binigay ko sa iyong biyaya? Na inalay ko sa iyo, yung pag-ibig ko sa iyo sa krus ng Kalbaryo? Kulang ba yon? Para sabihin natin sa Diyos, ikaw may kasalanan. Hindi mo kasi ginawa to, ginawa yan. Kung hinayaan mo ako masunod sa buhay ko, baka hindi ako nanlalamig ngayon. Hindi, kapatid. Tanungin natin ang ating mga sarili. Last week, may nabalitaan kami
mga kaibigan namin. Kami yung magkakaibigan. Meron kaming youth, young pro din. Sabi niya, nabalitaan namin na biglang nawala na. Namatay na. At wala kaming assumption, baka either na disgrasya or nag-suicide. Kapatid, dahilan ba'y mental health para titilin mo buhay mo? Pwede ko bang makita ang mga kamay nyo? Taas nyo ang kaliwang kamay ninyo. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Baba. Kanang kamay, taas. Nasa pag-iisip ka naman baba. Nakakaunawa ka naman Hindi ka naman baliw You still have consciousness. It's a matter of kung ano lang yung tinitignan mo. Ngayon, I don't judge yung mga may mental health. Dear, pwede ka bang tumayo dito sa tabi ko? Sabi nga. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng aking asawa. Sabihin nyo sa kanya yan. May kapatid kayo may mental health problem din. Bakit hindi nanlalamig? Inisip niya ba yung sarili niya? Salamat, dear. Buhay ang salita ng Diyos. I know it's hard. Mahirap. Hindi ko naman kayo inuhusgahan, di ba? Lahat tayo, pare-pareho, nababaliw na sa buhay na ito. Pero lahat tayo kasi haharap sa Diyos Buti sana kung inabandona na tayo ng Diyos. Buti sana kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero hanggat nakakaunawa ka, hanggat naririnig mo ako, hanggat na iintindihan mo ang salita ng Diyos, ito, intindihin mo, hindi ang salita ng tao, hindi lang ang psychologist, praise the Lord, sa buhay nila, meron tayong mga psychologists na Christian, hindi lang sila salita ng Diyos. Dahil nilikha ka hindi ng nanay at tatay, chromosome mo o ng utak mo, you are created by the Word of God. I may be pushy, pero I rather be pushy. Nung nalaman ko yung narinig ko sa kaibigan ko na yun, nalungkot kami. I rather magalit ka na lang sa akin. At least, mahalaga na iwan ko sa iyo yung katotohanan. Magalit ka na sa akin. Husgahan mo na ako. Hindi ka marunong, hindi ka naman mental health advocate You can tell that to me. Pero, I'm a preacher of truth. I will say to you what is true. And this truth is alive. Buhay ito, maraming patotoo ito, maraming testimonya ito. Mula sa mga Hudyo, sa Holocaust, from the history, ang mga taong humahawak sa salita ng Diyos overcome every battles in life. Kaya kahit anong sabihin natin, ganito mga pangyayari sa buhay ko, ngayon mo sabihin yan, hindi doon. Dahil pagdating doon, tapos na lahat ang paliwanag. Ngayon, if you have petition to the Lord, say it now. Sabihin mo na ngayon. Nag-aantay siya. Papakinggan ka niya. Pero that's not the reason para datnan ka ng Panginoon na tumatalikod at lumalayo sa Kanya. Sabihin ko lang totoo, sa iba tayo nakatingin. May mga gusto ka, di ba? Gustuhin mo kaya ang Panginoon? Tingnan natin kung saan ka pulutin. Maintindihan mo yung bata pa lang, di ba, meron na talagang struggle mentally. Pero yung problema, Kristiyano, tapos yung Kristiyano, pagkatapos na-depress. It's questionable
Ibig sabihin, it's your choice eh. Ngayon, kung choice mo, kung bakit tayo na-anxiety, na-anxious, na-depress, ibig sabihin, may choice ka para makalabas dyan. Pero may mga tao kasi, na talagang malala, nasa inner being na nila. Yung katulad na tinatawag natin mga special child. Di ba? Yung mga brain damage na talaga, like my mom. Hindi mo na masisi yun eh. Pero alam mo, kahit nanay ko, naniniwala din sa Diyos eh. Kahit nanay ko, nakikita ko nagtataas ng kamay sa Diyos eh. Stroke na yun ha, kalahati na lang halos ng utak niya nag-e-exist. Pero bakit siya? Natatawag niya si Jesus sa buhay niya. Bakit ikaw nabuo ang utak mo? Let's be hard. Para maagaw ka na ng Panginoon. Kailangan lang natin intindihin. Now, wise, meron silang sense of security. Meron silang assurance of salvation. Ngayon, ang assurance of salvation, hindi yung basta tinanggap ko si Kristo, basta sigurado ako sa langit. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Masasabi mong may kaligtasan kapag nakikita mo sa buhay mo na naglilingkod ka sa Panginoon. At doon mararamdaman mo, ay, alam ko na buhay si Kristo sa buhay ko. Kasi nakikita mo eh. Sa pag-iisip mo, sa puso mo, sa pagsasalita mo. Mga kabataan, stop sensationalizing mental health. Kung walang magsasabi sa inyo niyan, ako na magsasabi sa inyo. May mga bata, sa tingin ko po, tay, bading ako, 3 years old. Sinabi lang ng tatay niya, hindi ka bading. Okay, hindi ako bading. Minsan kailangan lang natin ng ganun eh. Ibang magulang kasi, sa tingin ko po, bading ako. Ah, ganun ba anak? Sa tingin ko nga, sige, tignan natin, baka nga bading ka. Sa tingin ko po, may mental health problem ako. Okay, magpa-diagnose ka, magpa-check up ka. Hindi ko na mabanggitin. Pero isa sa mga youth leaders ng Pasig, he was diagnosed with anxiety. So, nagpunta siya sa psychologist, nag-take siya ng antidepressant. Kaibigan ko matalik. Di ko sabihin ko sino, basta matalik na kaibigan sa Pasig Church. Alam mo, lumaya siya, hindi dahil sa gamot. Nakatulong na nalaman niya na meron siyang, kailangan niya ng assistance mentally. Pero, pagkatapos niyang tanggapin yung assistance, bumalik siya sa tunay na counsel, na great counsel, the great physician. At ngayon, hindi na siya nagtitake ng gamot. Alam mo kapatid? Babalik sa Lord. Ano man yung mga excuse natin, sana matabunan niya ng pag-ibig ni Kristo. Balikan mo yung pag-ibig niya. Hanggang sa mag-apoy ang pananampalataya mo sa Kanya. Balikan mo ng balikan. Huwag kang papayag. Hindi mo maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi maramot ang Diyos. Alam natin yan, kahit nga mga addict, di ba? O sila, talagang alipin talaga sila. Pero bakit nakakalaya sila? Walang imposible sa Panginoon. I-take nyo na lang parang doktor. Si Bana, ganyan, umiyak, chinekap siya, no, dear? Sabi ng doktor sa kanya, Bana, hindi mo, kasi ini-insist niya, bigyan nyo po, parang gusto niya ng gamot para mawala yung niya, yung anxiety feeling niya, yung OCD niya. Sabi niya, baka kailangan ko po ng gamot. Sabi sa kanya ng doktor, Vana, makinig ka sa akin. Hindi ka baliw. You still have control over yourself. Maaring minsan, talagang magkakamali ka, talagang madadali ka, pero still you have control over your mind. It's not true na yung utak natin kumokontrol sa atin. May kaluluwa ka, kapatid, may free will ka, at may espiritu ka pa. Hindi ka lang nabubuo ng utak.
meron ka din puso, may damdamin ka. Maraming aspeto ng buhay mo. Kung mahina, sabihin mo ng mahina physical mo, kung malakas naman yung mental state mo. Nakakita ba kayo ng ganon? Sinik buwisik. Diba? Walang kamay at paa. Pero ang lakas ng utak, ang lakas ng puso at ng espiritu. Maaring hindi tayo perpekto. Pero may ibang parte ng katawan natin kayang gamitin ng Diyos. Isa lang yan sa aspect, maaring sabihin mong kahinaan. Pero sa ating kahinaan, siya ang ating kalakasan. Wake up. Gumising ka na. Kasi walang mental health problem pagbalik ni Lord eh. Walang utang na malaki, walang cancer. Kahit anong dalhin natin sa Kanya, tapos na. Ang dapat lang makita sa puso mo, sino ba mas pinapantalayaan mo? Who is the center of your life? Jesus or not Jesus? Yan lang. Ang fool, they complacent. Kunwari lang interested. Siguro, somehow, interested sila, pero hindi yung mainit. Complacent lang sila. Wake up, kapatid. Hindi ko alam bakit ito yung mensahe ngayon. At sa ibang churches, ito din ang mensahe. At anniversary last week sa LIJ, kakain na lang kami. Si Pastora tumayo pa sa pulpit at sinabi patungkol sa pagbabalik ng Diyos. Later, the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. Buksan mo na, Lord. But he replied, I tell you, I do not know you. Kung ang Diyos, kaya niyang kalimutan ang pagkakamali mo. Kung bibitaw ka na sa Kanya, kaya niya din kalimutan yung mga nagawa mong mabuti noon sa Kanya. Talaga ba, Pastor? Di ba sabi, hindi kakalimutan ni Jesus yung ating mga nagawang mabuti? Sige, tingnan natin kung tatama yung pagkakaunawa natin dyan. Sabi sa Hebreo chapter 6, ayun yung verse na yon, basahin natin ang buo. Kasi marami sa atin, yung pinangahawakan eh. Sabi ni Lord, di niya kakalimutan lahat ng ginawa ko sa Kanya. Sa oras ng Kanyang pagbabalik, aalalahanin niya yung mabuti kong ginawa. Totoo yun. Pero si Satanas, yung salita ng Diyos, laging kalahating totoo lang. Ikaw mismo, basahin mo sa Bible. Hebreo chapter 6. Sa verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, kasi sa Hebreo, ang tinuturo dito, mga born again Christian pero tumalikod sa Diyos. Ulitin ko mga Kristiyano na pero nakatikim na ng tamis ng pag-ibig ng Diyos, naranasan na yung himala ng Panginoon, naranasan na yung pagbabago ng buhay pero nagawa pa rin tumalikod. Ang sabi ng Diyos, wala nang mas matinding parusa kundi ang mga taong naranasan na ang biyaya pero tumalikod pa rin. Pero ang sabi dito ng Panginoon, bumawi siya. Mga minamahal, kahit ganito kami sa sinasabi namin, bumabawi, di ba? Masakit, pero kahit ganito, naniniwala kami na nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong magagawa. Amen? Palakpakan natin yan. At ito, dapat din natin palakpakan. Ang sabi dito, hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mga gawa at pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at ano daw? Patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Sabi ni Satanas, huwag kayong mag-alala, hindi kakalimutan ni Lord yung mga dati niyong ginagawa. Kaya okay lang na manlamig kayo kasi maaalala ni Lord yung mabubuti niyo. Ginawa, nagbigay kayo, pinatayo niyo yung church, okay lang yan. Pero sabi dito, patuloy
Nasaan na yung patuloy? At patuloy. Ibig sabihin, kung hindi ka na magpapatuloy, ano ibig sabihin yan? Tapos na. Hindi na dapat alalahanin pa. Pastor, pinipilit mo kaming mag-apoy sa faith. Hindi ba pwede, Pastor, kusan loob na lang? Pwede naman sanang ganun eh. Ba't hindi kayo magkusan loob? Bakit kailangan pilitin kayo? Di ba ang pag-ibig, kusang loob binibigay? Ayun na nga eh. Nandun na nga eh. Binibigyan kayo ng kalayaan ng Diyos na manumbalik sa Kanya at ang init ng apoy ng pananampalataya nyo sa Kanya. Pero bakit kailangan pa kayong pilitin? Kailangan pa kayong disiplinahin? Hindi naman kailangan tayong dumating sa punto na yan. Imbis sana na magpasalamat pa tayo, nagagalit pa tayo. Hinahata ka na magsimba, nagagalit ka pa. Hindi ka naman kailangan hatakin sa church. Pinapaalala ka na magsimba. Pag pinapaalalahanan, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi naman sana paulit-ulit, kapatid eh. Alam mo, ako sa ministry, pag nakikita ko nag-work naman, hayaan ko. Hindi ko papakialaman. Pero pag nakita ko nagkaagulo, papakialaman. Ganon din sa buhay pananampalataya natin pag nakikita naman ni Lord eh. Kailangan ka pa ba niyang hatakin? Ikaw, gusto mo muna mabigo, kapatid. Tanungin mo sarili mo, bakit pinipilit ka na? Kasi nga, hindi ka na nagkukusa. Ang isang paralitiko, pinilit na siyang dali ng mga kaibigan niya sa Diyos para gumaling. Dahil hindi niya na kayang bumalik mag-isa. Bumalik ka na. Sa tingin nyo, maayos ang kalagayan nyo, no? Huwag pa rin tayo magmamalaki. Mag-ingat pa rin tayo at baka tayo ay matalison. Huwag nyo husgahan yung mga kapatid na nanghihina. Lahat tayo manghihina, madadapa, kakasala. Kung ano may nararamdaman natin, ito na lang hiling ko sana. Kahit man lang magpasalamat na lang tayo. Appreciate na lang natin. Ginagawa ng church para sa atin. Alam nyo, araw-araw may nananalangin sa inyo. Pinipilit kayo, Lord, pabalikin nyo na siya. Hindi nyo binabayaran. Hindi nyo pinipilit. Tas ang masama, sila pa, no? Sila pa yung masama. Kasi naman, bakit ganyan pa? Bakit kailangan araw-araw panalangin? Okay lang. Mahal namin kayo. Mahal tayo ng Diyos. Ma-appreciate nyo o hindi, mahalaga nakikita ng Panginoon. Nakakinis si Ate Annalyn, 3:00 pa lang. Tawag na tawag. Ano? Sabi ng 3:45 eh. Ate Annalyn, medyo adjust mo na ng konti. Hindi. Ninano ni Ate Annalyn sinisigurado, baka madulog uli yan eh. Okay. Aminin natin, minsan naiinis tayo. Ano ba naman yan ang aga? Okay. Given. Pero nagpasalamat ka na ba? Sino dito nagpasalamat na kay Annalyn? Lumapit ka ba sa kanya? Thank you sa pagising mo sa akin. Tigas ang bungo ko eh. Pero sabihan nyo rin, next time, 3:45. Next po. Ano ba na yan, Pastor? 1 hour na. Sabi rin sa asawa ko, 1 hour na, dear. Bilisan na natin. Ang pangalawang parable, hindi na natin isa-isahin, pero
may 3 binigyan ng kayamanan ng Diyos. Yung isa binigyan ng isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 10. Yung 10, nung dumating yung master, binalik niya 10. Yung 5, binigyan ng 5, binalik niya 5, naging 10, nadodoble. Yung isa, hindi na doble. Ginawa niya, nilibing niya. Alam niyo kapatid, may sinend akong second link, natanggap mo? Yung talent na yan, sa Bible, kung i-convert nyo, sa tingin nyo, ano halaga ng 1 talent? Di ba sinabi? Na yung isa ay binigyan ng 10 talento, yung isa 5 talento, yung isa 1 talento. Yung talento, ibig sabihin niyang gold. Timbang ng gold yun. Kumbaga sa atin, 1 kilo. Pero yung hindi 1 kilo, ibig sabihin yung mas mabigat yun, 1 talent. 1 kumpol yun, ibig sabihin. So, nakita mo na yung link? Sinend ko sa'yo. Okay, paki-flash nga po. Yung isipin natin, bakit yung iba 10 talent? Yung iba 5 talent? Sa iba 1 talent lang. Alam mo kapatid, hindi mo kailangan ng 10 talent. Sapat na yung binigay sa'yo ni Lord. At yung isa na yan, kung titignan mo ano value niyan, gaano kaya kalaki yan sa pera natin sa panahon ngayon. Kaya pa? Ay, wala. Okay, bago natin makita yung value, sabi dito, sige na, hayaan mo lang muna dito to. Yung mga inabutan ng Diyos na nagbalik, nalugod siya sa mga nadoble. Alam mo, ibig sabihin na tinuturo diyan kapatid, inaasahan ng Panginoon, kung ano yung meron ka, pag bumalik ang Panginoon, dahil buhay ka, ano yung na-expect mo sa tinanim mo na puno ng mangga after 10 years? Lago. Ngayon, kung aabutan tayo ng Panginoon na walang paglago, kahit man lang doon sa binigay niya, kahit man lang naging 2 ka lang, hindi mo na kailangan dumami ng dumami. Pag dinatnan ka ng Panginoon, na yan, kung anong binigay niya sa'yo, yan pa rin at mas worse pa. Hindi gantimpala ang tatanggapin natin, kundi parusa sa Panginoon. Ayun yung parable. That's the meaning of the parable. Ang sabi nung binigyan ng isa, doon na lang tayo mag-focus sa isa. Sabi nung isa, Lord, nilibing ko po eh. Kasi, kilala kita eh. Alam mo ikaw, kinukuha mo yung hindi mo tinanim. Kaya ginawa ko, nilibing ko na lang, mamaya masira pa eh. Alam mo, sabi sa kanya ng Panginoon, ang totoo, di ka naman natatakot eh. Masama at tamad. Ayun ang sabi sa kanya. Nagdadahilan ka lang, natatakot ka. Ngayon, kung talagang natatakot ka, baka malugi yung binigay sa iyo. Alam mo, matalino ang Panginoon, sabi sa kanila, di sana nilagay mo sa sanglaan. Ayun, hindi malulugi, sigurado. Mag-i-interest pa, kahit papano. Hindi, wag mo akong lokohin. Hindi ka natatakot. Ang totoo, tamad ka lang talaga at masama ka. Kita mo, pagbibintangan mo pa ako, na kinukuha ko yung hindi ko tinanim, inaani ko. Samantalang sa akin galing yung tanim mo, binigay ko lang sa iyo. Sa pagdating ng Panginoon, wala tayong may excuse. Alam ni Lord ang totoo. Wala mo sabi na, Lord, ito, natakot lang kasi ako eh. Ganito mga nangyayari sa akin. Alam mo kapatid, itahimik na lang natin yung ating mga nagre-rebelding espiritu. Umamin na lang tayo. Lord, kailangan kita. Tulungan mo ako. Hindi ko nakakaya. Ang sakit na, Lord. Buti nga, sermon pa lang yan eh. Gusto mo ospital? Gusto mo pa disgrasya? Gusto mo pa mabigo sa pangarap mo? Gusto mo pang mabuntis sa maaga, makapag-asawa ng maaga, masira pamilya mo, masira ang asawa at anak mo? Gusto mo antayin mo muna yon? O, okay na tayo sa sermon ni Lord.
It's enough. Sa tingin ko nga, pag nagtuturo pa si Jesus, mas matindi pa eh. Ako, medyo may awat pa ako kasi pare-pareho tayo nagkakamali. Pero si Jesus, gusto nyo tumba ko to? Si Jesus, nantutumba yun. Ng mesa. Hindi niya na makita ha. Kailangan na ng visuals. Itutumba kayo mga mesa, lalatiguhin ko kayo. Magandang yun, no? Pwede kong latang gamitin yun, no? Mga council. Illustration lang. Payagan nyo na ako. Tutumba ko lang. Galit na ako. Hindi kailangan. Pare-pareho lang tayo. Baka ako itumba ni Lord. So mga kapatid, ang sabi, doon ka sa darkness, sa weeping and gnashing of teeth. Itong mga masasama na ito. There's no excuse in life. Ngayon kapatid, kailangan mo na ng tulong, nandito kami. Nandito si Lord. Nandiyan yung mga kapatid mo, nagpipray araw-araw sa'yo. Ngayon nakikita nyo na ang tapang-tapang ko magsalita. Pero hindi nyo nakikita sa madaling araw, ano yung tsura namin dito. At hindi nyo rin nakikita pag hindi nyo ako kasama. Kung paano na mabaliw yung mga kapatid nyo kakapray sa inyo maghapon. Alam mo, hirap na hirap niya sa inyo si Derek. Worship Him, Lord. Mga mahal kong mga song leader, Lord, mga musician. Hindi nyo alam yan, hindi nyo nakikita yan. Pero at least nararamdaman nyo sa panalangin, nararanasan nyo. Next slide. Pero maganda rin yung sinabi sa mga aabutan tulad natin, kayo. Alam ko naman, nasa state na kayo ng pagsisisi. Kung wala pa kayo nararamdaman, ewan ko na lang. Ano sabi ng Panginoon? Good, well done, good and faithful servant. Come, enter the joy of your master. Di ka dito, magse-celebrate tayo, mag-e-enjoy tayo. Masaya ka? Hindi, ipaparamdam ko sa iyo yung kaligayahan ko, ilalagay ko sa puso mo. Kung gaano ako kasaya. Si Mariela, masaya ngayon pumasa, no? Pero kasing saya ba natin siya? Hindi. Hindi na, kung pinakamasaya dito, si Mariela lang yun. Hindi nyo mararamdaman yung saya niya talaga. Pero ang sabi ni Jesus, enter me. Enter my joy. Ibibigay ko sa iyo yung sayang nararamdaman ko, ilalagay ko sa puso mo para alam mo kung gaano kasarap ang magdiwang. So kung kayo, parang exam din yan, parang ikaw din yung pumasa. Hindi ka naman nag-review. Kayo, di naman kayo nag-review, siya nag-review. Diba? Nung pumasa si Jilan, lahat tayo masaya. Tapos si Nani, nung graduate, lahat nagsigawan, nung prayer night, diba? Pero ang pinakamasaya, yung mismong nakaranas noon. Pero ang gagawin ni Lord, ilalagay niya yung joy. Kung gaano siya kasaya, ilalagay ko sa iyo. Para maramdaman mo talaga. Next. Judgment. Ito na. Alam naman natin, yung istorya na ito. Sa huling araw, iiwalay ang tupa sa kambing. Very simple lang eh. Wala naman tayong dapat pang pag-usapan dito. Ang mga tupa, yung mga taong nakikinig sa boses ng kanyang shepherd. Ang tupa, pag sumigaw ang shepherd, naririnig. Pero ang kambing, bungol. May naririnig, walang pakialam. Sinasadya niya. Pag tinawag mo, ganyan din ang pusa. Kaya, Percy! Sabi ni Bana pag tinatawag ko, alam mo, dear, naririnig ka niyan, pero sinasadya nilang hindi ka pakinggan. Ganyan din ba kayo? Pero pag aso, no? Go, dog lovers. So, kapatid, tupa ka. Hindi ka kambing. Nasasaktan tayo lahat. Di lang kayo, ako din nasasaktan. Sa inyo, siguro sa amin preacher, mas masakit. Kasi sa amin, nagdadamdam tao eh. Kami, sinaktan na ng Word of God, nasasaktan pa kami kapag nakikita namin yung mga tao na nagdaramdam dahil sa sinasabi namin na parang kami yung nagsasalita. Word of God lang naman yung sinasabi namin. Kung meron man kami sinasabi na labas dito, wala dapat. Salita lang ng Diyos.
Sa tingin nyo, gusto ko kayo mapunta sa impyerno? At the back of my mind, tatakutin ko ito, para mabigo kayo, para makondemn kayo. Ayan, si Chelly Faith, gusto ko yan matakot para hindi na lumapit sa Panginoon. Makondemn na yan to death. Sa tingin niyo ba? Tingnan mo yung katabi mo, baka ganyan yan. Gusto ka ba niya mapunta sa impyerno? So, may reward para sa mga tupa, may punishment para sa mga kambing. Pero alam mo, sabi dito ng Diyos, kayong mga kambing, doon kayo, magsama-sama kayo sa pinili nyo. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, piliin ako, sige, gusto niyo yan si Satanas? O doon kayo, magsama-sama kayo. Hindi naman dapat kayo dyan sa impyerno eh. Nakahanda yan para kanino? Kay Satanas at sa kampo niya. Sama kayo ng sama, o sumama na kayo dyan. Huwag tayo sumama. At sasabi dito, yung description ni Lord sa mga kambing, nagtanong sila, Lord, kailan ka nagutom at nauhaw? Kailan ka naging stranger? Kailan ka na kailangan ng damit? O, nagkasakit, o nakulong, na hindi ka namin tinulungan. Sabi niya, truly I tell to you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Then, they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Kapatid, kung yung mga mabubuting tao, mga ka-churchmen mo, hindi mo magawang mahalin, paano po mamahalin mga nasa kulungan? At kung hindi mo magawang mahalin mga nasa kulungan, paano mo nasabi nasa iyo ang pag-ibig ng Panginoon? Matindi ang standard ni Lord. Kung yung katabi mo ngayon, wala kang pakialam dyan, paano ka pa magkakaroon ng pakialam? Sabi nga dito ni Jesus, mga nasa kulungan, mga nasa ospital, mga walang damit, mga pulubi, mga nagugutom, mga uhaw, hindi nyo sila pinansin. Dahil dyan, kung ano yung hindi nyo ginawa sa kanila, hindi nyo rin ginawa sa akin. Doon kayo. Kayo, minahal ko kayo kahit sino kayo. Kaya matindi, sinabi ni Paul, ni John, mismong kapatid mo lang, church mo, wala kang concern. Hindi mo mapag-pray? Gumising ka na, kapatid. Hindi mo man lang matapik, hindi mo mapalakas. May mga kapatid tayo, may sakit ngayon. Ang gamot, 35 pesos. Ang iced coffee, 45, 50 pesos. Kapatid mo yan. O sige, kahit wala ka na magbigay, manalangin na lang kaya. Wala sisiyang kapatid ha. Magra-rapture. Babalik ang Diyos. Kung si brother at sisters pa lang, pag nakikita mo na, nanggigigil ka na, paano pa itong mga ito? Simulan na natin ngayon. Magmahalan tayo. Mahalin din natin yung mga nasa kulungan, mga hindi kaibig-ibig. Next. Meron nga kami dinalaw. Pero buti na lang, bago ko mabasa yan, nakulong na siya. Parang thankful pa, nakulong muna siya no? Pero in my heart, alam mo, yun lang din yung iniisip ko Pag binabasa ko yung Bible, nung nakulong si Jesus, naiinis ako sa mga disciple, nasan yung mga yun, ba't iniwan nyo Pero nung kapatid ko nakulong, naisip ko, bakit hindi ko magawang madalaw? Akala ko ba, nung binabasa ko yung Bible, naiinis ako kay Pedro, nung nakulong si Jesus, tinalikuran. Pero ako, nakita ko agad sarili ko Ako dyan lang. Hindi naman ako ipe-persecute sa pagpunta doon. Hindi ko madalaw. Napakagaling mo. Kaya nahiya-hiya ako Buti na lang. Pagkatapos nabasa ko to. Ay, thank you Lord. May assurance of salvation ako. Kasi tumutugon Ikaw, ano yung conviction sa'yo ni Lord? Tumutugon ka ba? Tugon. Kilala kita
Nakita kita paano ka nagsimula sa Panginoon. Nakita kita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kilala ko nga kayo halos lahat, mga bata lang hindi eh. Ay, nakita ko yun eh. Hindi ko maitatanggi anak kayo ng Diyos. Pero hanggang saan nyo ipaglalaban yan? Yung pagiging anak ng Diyos. Tingin ka lang sa kapatid mo, sa paligid mo, ang daming nangangailangan dyan, no? Ang daming malungkot. Mag-joke ka lang. Mangiti mo lang. I-share mo lang, sino dito di man lang ata kayo nag-comment sa testimony ni Mark. Ang ganda-ganda ng testimony ng bata. Palakpakan nga natin ang Lord. Biruin mo. Si Mark, mas mabuti ang Diyos. Hindi, mas mabuti. Mas sinayaan niyang maghari ang Diyos sa buhay niya. Ako, nung kabataan ko, hindi. Girlfriend ako noon. Pero dahil ang Diyos, burihin sa buhay mo, Mark, iniwan niya yung crush niya para kay Lord. O ngayon, papalakpak kayo. Tumigil kayo. Mag-comment kayo. Amen? Praise the Lord, Mark, sa buhay mo. Hindi madali yun. Dito na tayo, tapusin na natin. Ang nakikinig sa ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Itong maganda sa inyo, walang makakaagaw sa inyo. Amen? Huwag ka lang aalis. Pero kung aagaw, walang makakaagaw. Pero kung mananatili ka, wala na, dyan ka na talaga. Pero kung pipiliin mo lumayo, wala magagawa ang Diyos. Si tatay nga, di ba? Si Buboy, sabi mo. Kakanduwa kami. Si Buboy daw, nakakulong dun sa tikas kasi ng ulo niya. Wala akong magawa. Mahal ko siya. Ang tikas ng ulo, nakipagrayot. Di nakakulong siya. Pasaway. May magagawa ba yung pagmamahal ng tatay? Wala. Sa inyo, kapatid, may magagawa ang pag-ibig ng Diyos. Pero nasa desisyon mo kung hahayaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Nasa kamay mo na lang yan eh. Actually, wala na daw sa kamay ng Diyos, hawak ka na niya eh. Yung desisyon mo na lang. Let's pray. Panginoon, alam mo ang kahinaan ko bilang isang tagapagturo. Limitado, Panginoon, ang aking kakayahan para abutin ang mga taong ito. Kulang ang salita ko, God. Kulang din ang kapasidad ko na unawain ang mga bagay-bagay. Maging ang aking damdamin, Lord. Pero salamat dahil alam ko na nagsalita ka sa buhay ng mga anak mo at yun ang mahalaga sa akin. We send forth your word, God, na tumagos ito hanggang sa kaibuturan, sa paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa. We pray for the word of God will be sharp like a two-edged sword na tumagos hindi lamang sa puso, sa damdamin, sa isip, pangunawa, maging sa pisikal, kundi tumagos sa kanilang espiritu. I pray, Lord. Hindi namin may pagmamalaki yung pagmamahal namin sa isa't isa, Lord. Hindi namin may pagmamalaki yung pag-iyak namin para sa kanila. Dahil hindi rin naman perpekto yung pagmamahal namin sa kanila, Panginoon. Pero salamat, tinuturuan mo kami. Ang maaasahan ko lang, Panginoon, maabot sila sa ayon sa kanilang pangailangan. Katakbuin mo mga anak mo na ito. Kung may dapat hilumin mo, Panginoon. Kung may mga dapat palakasin mo. At kung may kailangan durugin ng mga strongholds, durugin mo, Lord. Nangangailangan ng pagyakap, yakapin mo ngayon. Kapayapaan at pag-ibig. Panginoon, salamat po. Ingatan mo ang salita na ito. At anuman ang kagandahan ng salita mo ay sinasaway namin ang gawa ng kaaway na pilit na aagaw upang mawala ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng mga anak mo. Salamat po, Panginoon. Gagawin mo ang bahagi mo
Hindi mo kami bibiguin sa pagtitiwala namin sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. God bless everyone.